Joy against Suyu. Game plan here for Coach Wynot. Fnatic Onyx Philippines is leading by a game. Kontra sa Falcon Esports. Can they make it to none? Casters, pasok. At malalaman na nga natin ang kasagutan dyan, Hans, at i-deliver sa inyo ito ang tapatan ng Falcons and Fnatic. Alam mo, excited ako dito dahil Ginamit. Once again, this is game number 2 of this Best of 5 series. Tatlong panalo ang kailangan ng Pilipinas para mag-advance sa upper bracket. Makakabawi nga ba ang Myanmar dito? Makakabawi nga ba ang Falcon Esports para dalhin tayo ng 1-1? Isang adjustment na gusto kong nangyari dito, Burrito, would be the edit in the XP lane. Lugi kasi yung Joe dyan sa Bogius, man. oo nga pag-match up no, sa laning. And yeah, tama ka dun sa sinabi mo dahil nga ang lakas mangharas ng isang Bogius. And yung edit naman kasi kapag nakaka-receive na yung damage, mas okay sa kanya, you know? Oo, tsaka bukod pa dyan ay siguro levels 1 and level 2 ay hindi mo kailangan masyadong mainap sa isang focus kasi kaya mo siyang sabayan. And tandaan natin, no, nung time na sobrang daming mga Eden users, isa si Kirk sa mga tumatak talaga na alam natin kayang bubuhat gamit yung Eden. Yun nga, no? At saka parang siguro naisip ko rin lang dito para sa Falcon Esports, no? Anong reason bakit nagkuha sa dito ng Ayun, no? Aramis? Pero ito yung Flicker and Earthshotter. Boy pa rin naman dito si Kiko with first blood. Nakuha na kagad ni Super Fritz. Nandito pa si Blue Squad ng gugulo. Hindi naman ako gaano kailap. Iniwasan yung stun mula kay Kidex. Oo, hindi lang yun. Mukhang makakasulit pa ng sapak dito kay Aray. PX7. Yung Paramis, hindi na makakamulto. That's gonna be the first blood going to the hands of Fnatic Onyx Philippines. Actually, pangalawang kill na pala ang nakuha nila doon. Ang sakit naman nun. And dito yung maganda di ba? Yung passive kasi ng isang Cho, sabihin natin na kapag naglalakad siya, yung only pass na passive, masakit yun Parang may multiplier sa normal hit yun. Tapos may slow pa. At hindi lang multiplier, man. May additional armor penetration kang nakukuha mula sa passive hits na yun. At dito na lang po tayo makakakita ng Claude na lamang sa Bruno. Diba? Ladies and gentlemen, pinapamalas na naman ng gold standard. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niya gamitin. Pero nakuha na rin ito si Kirk. Mula doon sa skirmish sa may turtle. Pero ang magiging trade ata dito ng Fnatic Onyx PH ay kunin na yung mga playthings dun sa may top. At sa tingin ko, masulit yan, no? The first turtle is good. Siyempre, kapag ka nakuha mo lahat ng bagong, ay medyo matabang experience yan. May shield ka pang makukuha. Pero mas importante kasi na mapabilis mo yung load na gold spike dito, Yung sinasabi kanina nila Antianara at pati na rin ni Hans na kailangan talaga 3 to 4 items bago sumakit ang isang load. And the fastest way to do that na hindi mo kailangan kumuha ng mga kills ay kumuha ng mga plato at mag-double it. I want to quote Midnight once again, no, about the Claude matchup. The moment na iwan ka ng isang Claude, ay yun na ang pagkatalo mo. Oo nga. Pag naiwan ka na yan sa lane, mauuna na yan sa lahat ng mga pwede niyang makuha. Well, kung iisipin mo, ito kasi yung pinakamabilis na hero na pwede mag double lane, diba? Majority naman ng time, nakikita natin si Kelra kapag kahawak niya itong isang Claude, ganun talaga yung kanyang ginagawa. And for me kasi, medyo mahirap pa rin para sa party ng Falcons Esports na kunin yung mga vital heroes dito. Pinaka-purify itong si Super Prince, pero kasi may lipad-lipad din naman siya ngayon. Royal Vic, inabot din si Kirk. King Kong ay umatras na nga rin. Flicker in the bird from Kirk. And atras muna ata magiging call dito ng Falcon at Fnatic Onyx PH. Usually, no, kapag nakita tayong edit na full stacks, primal wrap, sipa dito. So yun na nga yung sipat na gamit. Pati na rin yung ultimate, yung Netherrealm mula dito kay PX7. Successfully ay makukuha rin dito ni King Kong yung kanyang purple buff. So medyo reset muna. Oo. At gusto kong balikan yung sinasabi kanina, pero mukhang si King Kong ay naghahanap ng makikill. Ultimate is available. Electrifying Freaks na nakaw ni King Kong. Tapos nag-retrieve pa si Dax. No, no, no! Oh my gosh, grabe naman yun. Isipin mo yun parang after kumuha ni King Kong ng purple buff, parang hindi pa siya kontento Parang may parang may kukuha pa dun sa kabila. At alam mo, sa mga pro kasi, tansyado nila yan. Hindi man yung oras, pero yung paglabas ng mga purple, alam nila kung kumukuha na. Tsaka kinukul din naman yung pag nakita rin dyan din kapag may purple mo di ba? Tsaka ang lungkot nun, may natirang piso. At ito na nga ang feathered airstrike. Tatama dito sa Kidex, pero mukhang agaran din siya babagsak si Bruce Kong kapalit.
1-for-1 bago magsimula muli ang pago. Okay, tatlo naman na nakababante dito para sa Falcon Esports habang si King Kong available yung kanyang ultimate. Wala na siyang inabutan doon. Si Daxa ay nakakuha ng pagong. Nagamit na rin yung Nether Realm. And this time ay makakakuha Aray! si King Kong ng isa. And Kirk as well. Ang bilis ng Fnatic Onyx. Sulit na naman yung trade na kuha man ang pagong. Dalawang buhay naman na naging kapalit at tandaan natin na pupunta sa mga tamang kamay. Si Kenra mamaya pa yan sasakit. Normal yan guys na lamang si Benny ngayon pero hindi normal na kanina. Nakakabawi pa. Feather Dares like sinipa papunta doon si Kidix. Kaka-respond pa lang niya magbabak ulit. Ngayon ay namatay din itong si Dax. Men, kali-kaliwa yung mga bakbakan na nakikita natin. Hindi nila alam kung paano niko-contain itong si King Kong. And at the same time, yung mga sipa din ni Bruce ay sobrang tumatama talaga doon sa mga tamang tao. And si Benny, nararamdaman na rin yung mga hits nung kanyang mga bola dito. So medyo re-respeto muna Fnatic Onyx PH. Pero ito na naman, Kirk Brusco na naman. Ito yung Brusco Bros talaga na parang hirap kinukontrolado na yung mapa eh. Oh. Kumbaga parang sa basketball, ito yung sentro tsaka power forward na hindi ka makalapit. Kumbaga ikaw pa yung lalapitan tapos magmamakaawa sila na lumaban ka please. At ito na nga, Super Prince with a Feather Air Strike once again. Pansin ko kahit anong gamitin nito ni Super Prince, pumapasok sa mete. Iba talaga eh, no? Actually, kung maalala natin nung Onyx Philippines Days, yung kasama niya pa sila, Rapidude, mga season 10, yan yung meta nun eh, yung mga Farsa, yung mga Eve, di ba? So, parang sabi ni Super Prince dito, baka nakakalimutan nyo, kung nagpaparsa kayo, nagpaparsa din ako. Throwback din no, tutal nandiyan na, throwback din yung isa doon, hindi na nakapag-implosion. And that is the third kill para kay King Kong. Nag-snowball na yung Joy Boss. Ako, delikado ata si Benny dito. Tuloy-tuloy ang Super Family. Nakadalawa si Kiko, ladies and gentlemen. Buhay pa rin itong si Brusco. Ngayon transition sila dun sa may bandang Pagong and Falcon Esports. Lalaban din naman. Flicker ni Kamen ng Super Friends. Mamamatay ba si Royal Meg? Hindi, nabuhay din. Pero may balita buhay din natira. Kiko ang luminis doon with the divine beats. Kinanta na niya yung kanta ni Floji doon sa dami ng mga beats. Oo, binilang pa niya kung ilan yung gusto niyo mapatay pero hanggang 4 lang. Sabi niya, Apat na. 1, 2, 3, 4, maniac. Hindi na umabot ng savage eh. Nakuha na niya. At dahil dyan, the next turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. Tinipid pa niya ng slide pero ayan na nga, tapos na ang trabaho. 10 kills ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. At parang nung game 1 lang, ay nagdodomina naman ng early game ang Fnatic Onyx. Oo, sabi kasi ng Fnatic Onyx, sige, nakapag-utility na tayo eh. Gamit naman tayo ng assassin. So parang iikutan ata nila lahat ng mga role dito. Baka mamaya mag-fighter to. Let's see. Di natin alam kung may babalikan tayong team during the last season of MPL. Ang gumagamit din ng Fighter Gold ay Fnatic Onyx. Sila yung naglalabas ng Ruby Gold ng madalas sa tatatandaan natin. Sila din ang gumamit ng notorious na Alpha XP na naka-revitalize. Di ba? Oo. Ibang klase talaga yung mga experimentation ng Fnatic Onyx PH. Pero kasi yung mga ganun na malamang sa malamang nagamit na ng maraming beses yun sa scrims. Ilang beses na nila pinag-practicean at ito na nga yung pagkakataon na ilabas. Talaga ang kulit at ang lakas sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong kumindot ng katakbo tungtod si Royal Silk. Sinipa na nga sa bato eh. Pinartida na sa kanya na may sumalo ng bato. Pero naabot pa rin ng kadulutuluhan ng Earth Shatter. And as you said, hindi na nga nakapindot doon. Wala eh. Kahit isa man lang eh, no? Kahit enhanced basic attack lang para makapag-demonic force o makapag-infernal pursuit dito sa ating laban ngayon. At si Dax na ata ang isusunod nila. Okay. At buti na lang mahaba ang pasensya ni Dax at nakatakas siya doon. Oo, wait lang ha. Si PX7 din ay nandito. So, Feathered Earthstrike ay bibitawan ni Super Prince. Pinaramdam lang niya na medyo masakit na rin yung mga ticks ng Feathered Earthstrike na yon. 25 seconds para sa unang Lord ng laban na ito. 9-minute mark pa lang pala. Tapos halos magwawalong libo na ang kalamangan ng Fnatic Onyx Philippines. Ang bilis eh. Ito nga yung babalikan natin o stats-wise. Mahilig sa mga long game ang Falcon Esports. And para sa Fnatic Onyx, kung kaya nating tapusin ang early game, ay tatapusin agad nila. Kaya naman ay nagiging maganda ang matchup na to. Pero nakakalawang ang Fnatic Onyx at linikeran pa ni Brusco. Nasipa rin, ililigtas si PX7 pero isa lang ang kanyang naligtas kasi doon sa likuran. Wala na makakaligtas dito na gamit ng implosion. Atras pa rin kagad dito yung Sikiko nakakuha na rin ng kill. Ang Fnatic Onyx. Ayan na. Pero ito na yung time mula sa Super Family. Pasok na pinapagduwan si Don si Kelra. Atras din siya. Killing spree. Nakagad ang gold standard. Lord is up. At
pwede na silang pumunta doon. Naiwan si Dax, si Super Friends, nakakamoy ng dugo. Pwede siyang pumasok dito pero si Kiko ang kanyang inabangan. Nagamit na isang dash, nagamit na rin yung bana. Pero si Super Friends, nakatayo pa rin doon. Feather airstrike, lands on to 2. Pero makakatakas naman siya ng bagya lamang. Si Super Friends ay nananakot lang. Ngayon naman, diversion play yan kasi may Lord ang Fnatic Onyx Philippines. Grabe, first time ko lang makakita ng isang farsa na nambabaks out ng kung sino man ang kaharap niya, men. Napakatapang nito talaga ni Super Prince. Bravest bird. Bravest bird. Oh, the brave bird. Pinakamatapang na ibon. The pinakamatapang na ibon ng Pilipinas. Ayan. The Philippine Eagle. Super Prince. Tama naman. Tama naman. Agila, Falcon. Falcon, Ayos oh. na. Maglalaban na. Pero di ba pagka wingspan lang naman ang usapan, mas malaki ang agila. Pero matapang din kasi ang Falcon. Oo. Remember Burmese Falcon yan. Oo, ano to, medyo natapos na yun man. Masyado matapang si King Kong doon. Okay, tapang niya. Pero ang bilis din kasi niya tumakas eh. Pwede na, alam mo may mga ganyang galaw naman minsan pinapakilig ka lang. Siyempre kapag ka nanonood ka pa ng eksena sa movie, gusto mo straight to the point. Hindi, dapat may mga plot twist yan eh. Oh, eto, tingnan natin kung ang plot twist sa mid lane. Wala pa namang nagagamit ng flicker, pero ang Feather Airstrike ay lalanding na dito kay Benny. Half HP para dito sa Bruno at si Brusco. Ito na ba ang plot twist na hinihintay ng Pilipinas o saktong kalma lang muna? Wala muna, no? Kumbaga, ito na yung mga filler episode. Ito yung mga filler episode. Oh. And Fnatic Onyx PH. Gusto? Oy, hindi paroke ni Edgar ata to, men. Biglang tatapusin na lang yung kanta. Oh, hindi, okay. Hindi. Chill lang. Shoutout nga pala sa kay Tito Miranda. Shout Hindi ko out. alam kung nanonood siya ng M6. Hindi, alam ko yung mga bands nag-ML na rin. Oo. Di ba si Sa Tanya Marcova. Oo, di ba si Iwa Motors, di ba? Shoutout pala sa lahat ng mga banda natin diyan na nanonood. At saka nag-ML, may mga tour kami sila dyan. Oh, sana meron ng interband na akala mo Battle of the Bands, pero ML. Si Yael, di ba? Oo, si Yael, shoutout kay Yael. At ayun na nga, hindi na sila mag-aantay ng Lord Fnatic Onyx Philippines with an 11k gold lead. Si Dax ay pumasok, ay hindi, si Kitix pala! Implosion nagamit, habang yung Federer siya yung nabitawan na nga rin lang. Tayo maibig si Royal, may nagamit yung Netherrealm. Atrasan mo na si dito, yung electrify mix ay nabitawan na nga rin ni Kiko habang si Kera tumatrabaho lang talaga. Ang sakit! Ang hapdi na rin ng mga bola dito ni Benny. Pero ang 12 minutes pa lang, 12k na gold din nila. 1k per minute. Oh my gosh. Kung ganyan lang ang swelduhan, ay masaya na lahat ng tao sa mga naka-13 pay dyan ngayon. Ayan na. Ayan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. At Falcon Esports, looking for a way to come back in this game. Alam mo, magiging real muna ako sa'yo. Magiging real din ako sa ating viewers. May chance pa. May chance pa. Meron. Sa totoo lang, this is still a Bruno. Statistically speaking, guys, ay ito real lang, ay lahat ng mga comeback games natin, 80% of those ay may Bruno pick sa kabila. Kaya hindi pa rin pwedeng basta-basta tapusin na lang, biglang mawawala. Ay kailangan talaga ay for Fnatic Onyx, ay respetuhin nila yun. Tingnan mo, like, lamang na lamang si Kenra kay Benny, pero yung isang bola nangalahan yung buhay. Oo. Yun yung gusto ko rin sabihin dito. Mabilisan na para sa Fnatic Onyx na makahabol. Falcon Esports, meron din naman silang way eh. I mean, tumama lang ng maayos yung kits na meron sila. No, andyan yung Implosion mula kay Kid X. And si PX7 kasi minsan exhaust yung ultimate niya sa pagligtas lang kay Kid X eh. Dahil medyo overwhelming na rin yung Fnatic Onyx na damage. Pero hindi pa rin talaga imposible to. Hindi talaga imposible, Myanmar. At wala namang masama kung umaasa kang manaling Myanmar. Peso 5 naman to eh, diba? Ang maganda dito ay maganda yung laban. Yeah. And sa totoo lang for Fnatic Onyx Philippines, napakadami na nilang tamang play. Isang tamang play lang kailangan nilang gawin. Precisely ay either ma-burn yung mga purified dito ni Benny at PX7 bago pumasok at yan na ata. Ang magiging mission ni Brusco, you're looking for Dax nasa may bandang harap at hindi ba ata babato ng skins. May proper timing daw yan para sa Fnatic Onyx. Okay, kung sila ay nagamit na rin dito ng TX, naghahanap siya ng opportunity para makapagpapalagay ng Kurt. Ayun, no, Sean. Ngayon si Kurt ay napaatras. Ang hapdi na nga ni Benny. Tama ka doon, Umi. Kailangan nilang respetuhin to. Sa isipin mo, ang kapal ng minions nila doon. Pero nadepensahan pa rin ng Falcon. Respect para sa Falcon Esports. At ito talaga specifically ang laro ng Falcon Esports. Pinag-usapan natin ito kanina, Burrito. Kung pahabaan lang ng laro ay
Falcon Esports talaga ito yung gusto nilang gawin. Gusto nilang patagalin tong larong ito para by the time na mag-lock item na lahat ay pwede na silang pumalag ulit. Tandaan natin, ito ang talagang strategiya ng mga mahilig pumuso. Even in RG, kapag luging-lugi na kayo, katulad na lamang ito, 12k gold lead, yung pag piniting mo yung gold nakakalungkot na. Ay patagalin nyo lang, wait clear lang. 5 digits, pag nakita mo kasi 5 digits, pre, hindi na tayo lumabas na. Pababain natin yung minions, ha? Parang ganun. Ganun na lang, clear lang. At wala namang masama doon. Actually, that is the correct call. Medyo mahirap kapag aangat pa dito si Dax o aangat pa si Royalty. Dahil I think kapag ka nakapitas ng isa dito ang Fnatic Onyx, there is a big chance na tapusin na lamang ito ng Fnatic Onyx. Oo, kung titignan mo nga yung mapa, wala pong basag na torre dito ang Fnatic Onyx PH. So, 80 to 90% ng buong mapa na nakikita natin ngayon ay kalkulado at kontrolado na dito ng Fnatic Onyx PH. So, kailangan mag-ingat ng Falcon Esports. Kung may lalabas sa kanila, dapat yung mga hero na pwedeng makatakas kagad, for example, si Dax. Pero kasi, pagkaganto, hindi mo na nire-recommend na lumabas eh. Pababain na lang natin yung mga minion, antayin natin yung way. Pero ang tanong dito, susugal ba sila pagdating sa pag-contest doon sa Lord? Pakiramdam ko, ang sagot dyan ay huwag na lang malabo. Medyo mahirap kasi pumalag when you have 3 inhibitors down. Ito yung tipo na pag pumalag sila o sumubok silang mag-contest ay papatagalin lamang ng Fnatic Onyx Philippines yung tinatawag nating Lord Dance dahil habang tumatagal yun ay mas nalulugi ang Falcon Esports dahil nakikikot ang mga mega minions na nagmamarcha lamang sa kanilang base. And for Falcon Esports, I feel like the smart decision here, sayaan nyo na lang muna kasi pag sinayaw pa nila ito, may chance na umabot ng 18-minute Lord na mas mahirap depensahan. Oo nga pala, no? Ilaban na lang nila under the base and feeling ko yun nga rin talaga magiging call dito ng Fnatic Onyx PH. Hindi na rin matagal ng 18 minutes ko eh. So parang sabi nila sa Fnatic Onyx, sige, okay. Medyo matagal din naman kasi dapat 16 minutes and 44 seconds lalabas sila. Pero ginawa nila, in-extend pa nila. Doon nila pinatay nung nag-44 na. So, 17 minutes and 14 seconds lalabas pa yung Lord. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Oo, men. yan ang next level play talaga para yung mga ganong maliliit na bagay, pag pinag-combine mo yung mga ganon, doon ka makakakuha ng isang championship caliber, no, world championship caliber team, katulad ng Fnatic Onyx Philippines. Ayan But this is the answer, no, actually question, Burrito. Kapag kapapasok na dito yung Lord, ito na ba yung Lord na tatapos? O yung Lord na pwede pang mag-extend yung laro? Dahil kung ma-extend pa yung laro, men, Falcon Esports, tataas na yung chance na nila na manalo dito. Ayun na. Masyado malayo mga kasama niya sa Falcon Esports. Pop yung immortality. Mapabayan sila ba siya ang tanong, sapat ba? Eh yung buy time niya ngayon, wala si Kidex sa mag-reaction. Pasok si Gusto. And this time, ay dire-diretso lamang ang bahan. Fnatic Onyx PH, penetration kami na kanila. Flicker as well. Ayun na na rin yung immortality. And this time, match point na. Hindi na pinalagpas ni Kenra nung nakita niya yung chance na mag-baseline.